Alright, hello everyone. Ang lecture ko today, bibihira to, no? Under to ng abnormal psychology. Ito yung pinakakonti kong lecture series, pero related kasi. Etong worldliness na to, sa pag-impair o sa pagsira ng mental health ng tao, so under to ng abnormal psychology. Okay? So, opening verse tayo na malaki ang kinalaman sa worldliness and its capability to destroy mental health, yung sinabi ni Jesus sa Mark 8:36. It says, "For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul?" Very popular words to by Jesus. Now, I want to highlight words in this statement by Jesus. Yung una, gain the whole world. And then, yung isa, lose his own soul. Kung titignan nyo, yung dalawang statements na yan, meron siyang cause and effect relationship. Ano ang cause? When you gain the whole world, ang effect niyan, malulus mo yung soul mo. So from there, we can form a conceptual framework that can be tested in psychology. Shout out dyan sa mga hindi naniniwala na ang Bible may kinalaman sa psychology. In fact, maraming mga statements ang Bible that can be psychologically tested, such as this one. Totoo ba na kapag ikaw meron kang attitude that you want to gain the world, pangit ba yan sa mental health? Nakaka-lose ba yan ng soul mo? According to studies, if you review the literature, this is scientifically valid. Kaya mataas talaga ang duda ko na si Jesus, psych major eh. Ang dami-dami niyang sinabi in the Bible na psychologically accurate, such as, by gaining the whole world, nakakapangit pala yan ng mental health. If you don't believe me, this is one article that you can consider reading. Another term kasi for gaining the world is materialism. Hindi pala maganda sa mental health yan as reported in this study. Mas mataas ang materialism mo, ibig sabihin loves na loves mo ang mundo, napaka-materyoso mo, ang hilig-hilig mo sa pera later on, lalo nating i-describe what does it mean to be materialistic, hindi pala maganda yan sa mental health ng tao. Bumabagsak yung life satisfaction mo. Okay? So, gaining the world predicts poor mental health as Jesus stated here. Scientifically, na confirm. Gaining the world leads to losing one's soul. Okay? Another term for gaining the world, materialism, is worldliness. Ito na yung i-zoom in natin. This is the term that I'm gonna use in this lecture. So, pare-pareho lang yung gaining the world, materialism, and worldliness. Ito yung definition yan. When you value, when you pursue material things na pinaniniwalaan mong, which one believes, to improve quality of life. Naniniwala ka na ang sagot sa lahat ng problema, material things. You are so emotionally attached to these material things. Naapektuhan ka emotionally. Material things make you excited. Material things make you sad. Material things make you happy. Material things give you hope. Kapag ganyan ka, more or less, ang tawag sa'yo, worldly ka. Mataas yung level of materialism mo. Ikaw yung sinasabi ni Kristo that you want to gain the world. Nagigets nyo? Zoom in natin yung worldliness. According to studies, ito yung characteristics of people who are high in worldliness. By the way, when I say high in worldliness, ibig sabihin, nasusukat. May mga instruments that can measure worldliness or materialism, at ito yung mga traits ng mga high scorers according to the literature. Number 1, loves na loves mo ang material possession. Mahilig ka sa pera. Happy ka pag marami kang pera. Depressed ka pag wala kang pera. Umiinit ang ulo mo pag hindi ka binibigyan ng pera. Mahilig kang mag-shopping. In fact, kaya marami kang pera, kaya gusto mo marami ka pera, gusto mo mag-shopping. Ang hilig-hilig mong mangolekta ng mga physical things, such as, ano yung mga usong i-kolekta ngayon na material things, sapatos. Mahilig ka sa mga mamahaling relo, mga Rolex, yan. Mahilig ka mangolekta ng mga laruan, mga Labubu, mga Sunny Angels, yan yung kinakasaya mo sa buhay. Feeling mo, ang laki ng achievement mo kapag nakolekta mo o kompleto mo na yung set ng isang klase ng toys. Mga signs yan of worldliness or high materialism. Mahilig ka sa physical pleasures and comfort. Lahat ng pagkain tinitikman mo. Mahilig ka sa sex. Mahilig ka mag-travel. Ang tawag mo sa sarili mo, wanderlust.
Mahilig ka pumunta sa iba't ibang mga physical locations, tapos pipicturean mo yung sarili mo sa mga landmarks of those locations, i-upload mo sa Instagram mo, naka-organize according to the flags. And you feel so good when you see your Instagram account, ang dami ng flags na lumalabas. Diba? Sign daw yan ng worldliness. Mahilig ka sa social status, masyado kang obsessed sa looks mo. In fact, in the long run, gusto mo, meron kang ipapaayos sa parte ng katawan mo. Patatangusin mo ilong mo, papuputiin mo yung balat mo, so on and so forth. Mahilig ka sa approval. Gusto mo, pag nagpo-post ka sa social media, nila-like. Hindi lang sapat, hindi lang enough yung thumbs up. Gusto mo, naka-heart. Kaya hindi ka ganun kasaya kapag puro thumbs up, dapat naka-heart. Mahilig ka maging famous, papansin ka, may kakilala ba kayong papansin? Especially in social media. Diba? Walang pumapansin sa akin ngayon. Magpapansin nga ako sa social media. Kaya kung ano-anong naiisip mong gawin. No worries kasi meron namang mga apps no, na magtutulong sa'yo na magpapansin. Tama ba? Nandiyan naman ang TikTok. Nandiyan naman ang Reels. Gawa ka ng sayaw na mapapansin ka ng mga tao. At pag nakita mo, yung in-upload mong video, maraming likes, maraming shares, maraming puso, you feel good about yourself. Expression pala yun ng worldliness, no? Mahilig ka sa achievements. Gusto mo lahat ng degree meron ka hanggang PhD. Gusto mo lahat ng titles meron ka. In the context of students, yung mga nakikinig na estudyante ngayon, anong title yung gusto nyo? Cum laude and summa cum laude. Nafe-feel bad ka, na-anxious ka kapag natetreten yung title mo in the future na maging cum laude o summa cum laude. That's why marami sa inyo may test anxiety. Anong connect nun? Kasi kaya ka na-anxious sa test, the fact na kukuha ka ng test, baka mababa yung grade mo. At pag mababa yung grade mo, matetreten. Yung title na gusto mong makuha na cum laude at summa cum laude. Kaya marami mga students ngayon kapag bumabagsak sa mga exams, sa mga test, talagang dinidibdib nila to the point it leads to impairment of mental health. Alam natin yan. Marami tayong nababalitaan na ganyan. Hindi ko na lang sasabihin. Okay? And of course, many people are obsessed with power. Everybody say power. Yan ang ultimate dream. Diba? Na-related din sa pera. Siyempre, pag marami kang pera, magiging powerful ka, lahat ng tao pwede mong diktahan. Lahat ng tao pwede mong bilhin. Many young people today, that's the dream. One day, I want to be a very powerful person. Yan. Kapag yan daw yung mga traits na meron ka, according to studies, mataas ang level of worldliness mo / materialism. In the language of Jesus, ikaw yung tao who wants to gain the world. Nagigets ninyo? So going back to the conceptual framework na sinabi ni Jesus, by gaining the whole world, it can lead to losing your soul. Hindi niya in-explain paano. Sinabi lang niya, it does lead to losing your soul. Materyoso ka, worldly ka, masisira mental health mo, pero hindi niya in-explain paano. And I'm not surprised. Hindi na niya in-explain kasi doon ngayon papasok yung science. 'Di ba? Sa Bible kasi, ang Bible kasi hindi naman siya scientific book. Hindi naman sinulat 'yan to give us scientific knowledge. So si Jesus, nagbibigay lang siya ng general spiritual principles, and then science will be the one to further explore those principles. Nagigets niyo? Kaya hindi na niya sinagot. Gusto niya mag-isip din yung mga tao for ourselves by using science, tayo mag-explore nung proseso. Paano nakakasira ng mental health yung pagiging materyoso? Yung attitude na you want to gain the whole world. Yun ngayon yung topic ng lecture natin for tonight. Ayos ba yung introduction ko? Ang dami ko pang sinabi, yun lang pala yung pag-aaralan natin. So let me start with this slide. Ready? We are spiritual beings. Yan yung starting principle para maintindihan natin how gaining the world, materialism, can lose or can impair mental health. Mga spiritual beings tayo. Bakit tayo spiritual beings? Kasi yung maker natin, yung creator natin is also a spiritual being. As mentioned in the book of John, God is spirit. And this God who is a spirit, He created us in His own image. We are the reflection of God's image. So if God is spirit, we reflect His spiritness. So kung espiritu siya, espiritu din tayo. Pero we are not exactly like God. Siyempre, malaki ang pinagkaiba natin. Although we are the same in nature,
pareho tayong spiritual beings. Ang pagkakaiba natin kay Lord, tayo may katawan. We are embodied. Our spirits are meant to be connected to a body. Yun na yung sinasabi sa Genesis. Then the Lord God formed man from what? Everybody read, the dust of the ground. Yan yung katawan. Yan yung utak mo. Yan yung bungo mo. Yan yung mga kamay mo. Yan yung mga bituka mo. Gawa yan from the dust of the ground. At yung katawan na yan, pinasukan ng Espiritu and breathed the breath of life. Everybody say breath of life. In the original Hebrew translation, ang breath of life equivalent to the Spirit. So yung Espiritu na tayo yon, nilagay sa isang katawan, and that started our existence. Kaya tayo naging living being. That's what makes us a human being. We are spirits in a body. Got it? So bakit ko sinasabi lahat to? To reinforce, to support the idea na mga spiritual beings tayo. Now, one evidence na tayo mga spiritual beings, kasi may maraming mga nakataas ang kilay ngayon, no? Somebody might challenge you. Patunayan mo nga na ang tao talaga spiritual beings. Patunayan mo nga na talagang totoo ang Genesis 2:7. Ang magandang ipangsagot dyan is, how would you explain the universality of religion? Lahat ng tao, meron tayong spiritual cravings. Everybody says spiritual cravings. Along the way, sometime in our life, we wanted to see God. We wanted to experience God. We want to talk to God. We want to feel God's presence. We want to connect to the supernatural world. Tama ba? Raise your hand. Sino dito may ganyang cravings, may ganyang experience? Hinahanap-hanap mo yon? I'm sure marami magtataas dyan. And you should not be surprised because we are spiritual beings, talagang hinahanap-hanap natin yung spiritual intimacy with a higher being. At yan, totoo sa lahat ng tao, yun yung naging reason kung bakit nagkaroon ng religion. Alam nyo ba, all over the world, merong religion? Walang human society ang walang religion. Yung atheism, bagong development lang yan. Hindi yan yung default. By default, people would like to connect to the supernatural world. Kahit sabihin mo pang may science na, kahit sabihin mo pang malakas na ang puwersa ng science ngayon, our drive for the supernatural, our drive to connect with God, hindi pa rin nawawala yan. Kaya hanggang ngayon, kahit may science na, meron pa ring religion. It is an institution that human beings established to help us satisfy our cravings for the spiritual world. Nagigets niyo yun. So sana naman napatunayan ko na-convince na kayo that we are all spiritual beings. Now, it follows, kung spiritual beings tayo, ibig sabihin yan, meron tayong mga spiritual needs. Tama? Bilang mga espiritu, meron tayong mga pangangailangan na kinakailangan na makuha natin bilang mga espiritu. Dito na ngayon papasok yung kung paano sisirain ng worldliness yung spiritual being natin, yung mental health natin. Let me use an analogy. Parang ganito yan, no? Have you experienced before, gutom na gutom ka, talagang kumukulo yung tiyan mo, pumunta ka sa kusina ninyo, tamang-tama, kaka-grocery lang ni mami, meron kang nakitang tortillos na malaki na may kasamang coke na malamig. How many of you have experienced that? Raise your hand. Yan, marami naka-experience, di ba? So tuwang-tuwa ka kasi nga gutom ka eh. Tamang-tama. So kinuha mo yung tortillos, binuksan mo, kumain ka niyan, tapos ininom mo yung coke habang nanonood ng Netflix. Now, question. After finishing the tortillos and the coke, mabubusog ba yung katawan mo? Answer, yes. Mabubusog yan. Yung stomach mo, magsasend yan ng chemical signals to the brain, sasabihin niya, okay na, busog na ako, napakain mo na ako, solved na ako. In fairness, nabusog ka. Pero, yung pagkabusog mo ba, tama or mali? Ang sagot, mali. Anong mali doon sa kinain mo? Because the wrong food, you have eaten the wrong food that, or you have eaten the wrong food that should not satisfy your body. Nagigets nyo? Oo nga, nabusog nga yung katawan mo. Pero hindi yan yung tamang pagkain na dapat bubusog sa katawan mo. Dapat nung gutom ka, ang hinanap mo, rice, half rice, ampalaya na ginisa, meron kang fruit, meron kang konting protein, may chicken ka dyan, at nagtubig ka na lang ng marami. Yan yung dapat na bumubusog sa katawan mo. Real food. Vegetable, fruits, half rice, protein.
Ibang-iba yan sa junk food. Kaya nga ang tawag dito, junk food eh. Tortillos, soft drinks. Yan yung pinangkain mo sa katawan mo na gutom at yung katawan mo inisip niya na okay na siya, mali. Ituloy-tuloy mo yung ganyang pattern, ano mangyayari? Tuwing gutom ka, yan yung kainin mo. Huwag kang kumain ng real food. Kumain ka ng kumain ng junk food. Again, ang benefit nun, mabubusog naman yung katawan mo in fairness. Makakatipid ka. Kasi mura lang yung tortillos tsaka yung coke. But in the long run, wasak ang katawan mo. Magkakaroon ka na ng high blood. Magkakaroon ka na ng gout. Ooperahan ka na kasi marami ka ng kidney stones. Tatanggalin na yung gallbladder mo kasi meron ka ng gallstones. Because you are feeding your body with the food that it is not supposed to be fed. Am I making sense? O ngayon, ganun din. Sa spirito natin, you just connect the dots. Diba? Kapag worldly ka, yan yung ginagawa mo sa espiritu mo. There are times your spirit na uuhaw with spiritual things. What do? You give yourself, you give your spirit junk things, worldly things. Diba? Naalala nyo yung definition ng worldliness ko kanina, going back, balikan natin, yan yung worldliness. Ano yung mga keywords dyan? Value, pursue, attach. Yan ngayon yung pinapakain mo sa gutom mong kaluluwa. Pakainin mo ng adventure, pakainin mo ng sex, pakainin mo ng kwarta, pakainin mo ng travel. Yan. Ito yung short list ko ng worldly things. Mga junk things that you feed your soul with. Alcohol, drugs, sex, shopping, entertainment, food, toys, physical beauty, fame, and power. At ang malungkot dito, ito yung popular pattern that people do when they feel spiritual hunger. Nauuhaw, nagugutom yung espiritu nila, anong gagawin nila? Pupunta sila sa mga yan to satisfy their spiritual cravings. Ito yung popular pattern, worldliness. At ito, pakana ito ng self-love movement. Yan, ayan na naman tayo sa self-love movement. Ha? Panoorin nyo na lang yung mga lectures ko in the past. Diniscuss ko kung ano yung self-love movement, pero isa yan sa mga major teachings ng self-love movement. Kapag nalulungkot ka, when you feel bad, hindi dapat. You don't deserve to feel bad. You deserve to feel good. So how do you make yourself feel good? Pupunta ka sa mga worldly things. Ibigay mo yan sa sarili mo kasi altogether with, you deserve it. Deserve mo yan. Deserve mo yung best. Pasayahin mo yung sarili mo. Maikli lang ang buhay. You only live once, kaya isa-isahin mong kunin yan para sumaya buhay mo. Gets nyo? At yung malungkot pa dyan, itong worldliness na to, ito ngayon yung nagiging source of motivation of many young people today. I know this because I'm a teacher. Marami akong mga estudyante. When you ask them, what do you want to be 10 years from now? Ano ang dream mo sa buhay mo? Paano mo malalaman na successful ka na? Anong sagot sa'yo? Napaka-worldly. Malalaman daw niya pag successful na siya kapag maganda na trabaho niya, meron na siyang sariling kotse, meron na siyang sariling bahay, nakakapunta na siya sa iba't ibang mga countries, nakakapag-retire na siyang ng mga aga, and just have a good time in the world. Yan ang definition ng success ng worldliness. Very materialistic. Yan yung motivation ng mga kabataan ngayon. They work hard, they study hard for this. Now, in fairness, ang maganda dyan, motivated naman sila. O, yun yung good side dyan. Baka sabihin nyo naman, lagi na lang akong negative, no? Maganda naman yung worldliness kasi namomotivate yung mga bata. Ang problema in the spiritual level, worldliness teaches people how to be motivated towards the wrong things. Things that are, everybody read the word, toxic. Yan naman yung negative side. Na-motivate nga, pero mali yung reason for motivation. Kasi in so doing, in the process of pursuing these things, pursuing the things that the world offers, unti-unti, going back to the second statement, ano sabi ni Kristo? As you gain the world, as you internalize worldliness, pinapatay mo yung kaluluwa mo. You end up losing your soul. Kaya nga sabi ko dito, toxic ang worldliness. Sisirain nito yung mental health mo. So you connect the dots. Paano nakakasira ng mental health yung worldliness? Ito na ngayon yung nangyayari. We are spiritual beings powered by spiritual needs, but worldliness will make you believe
that your spiritual hunger must be satisfied by material things. You remember my tortillas analogy. Hindi mo dapat pinapakain yung katawan mo ng tortillas. That's not the right food to satisfy your body. Ganon din sa espiritu. The things of the world are not the right things to satisfy your soul. To satisfy your soul, you need spiritual things, not worldly things. Pero unfortunately, yan nga yung sasabihin ng mundo. Yan yung sasabihin ng self-love movement, ng popular culture. Kung gutom ka spiritually, what do? Retail therapy. Bili ka lang ng something for yourself. Pasayahin mo sarili mo. Nalulungkot ka, kailangan mo ng companion, hanap ka ng kasex mo. Kunin mo yung cellphone mo, punta ka sa Tinder, punta ka sa Grindr, mag-swipe left and right ka, i-message mo, mag-eyeball kayo, and then pasayahin yung mga sarili nyo. Magpapansin ka sa social media, kalimutan mo na yung problema mo, maglasing ka. Tama na yan, inuman na. Hoy pare ko, tumagay ka. Ayan. Yan yung mga messaging ng popular culture. Lunurin mo yung sarili mo sa drugs. Kailangan marami kang achievements para hindi ka nafe-feeling inferior. Lamunin mo silang lahat. Huyo kayo sa akin in the future. Ganyan ang pagmamanage ng spiritual hunger of many people today, which eventually will impair the soul. Now we understand how. Ito na yung kumpletong framework. Ang ganda nito, i-zoom in ko. Nagugutom ka spiritually, which happens once in a while. You long for God, you long for spiritual things, you want to hear God's word, pero hindi ka pupunta sa God's word. Anong gagawin mo? Worldly things. And then kunwari, mabubusog ka. In fairness, may short-term effect yan. 'Di ba? Yung spiritual hunger mo, medyo mabubusog ng worldly things, pero katulad ng ginawa ng tortillo sa'yo, in the long run, pag ginawa mong pattern yan, eventually it leads to spiritual malnourishment. Unti-unti, nawawalan ng nutrients yung espiritu mo, hanggang sa one day, mamamatay na lang yan. And the thing is, may mga expressions yung spiritual malnourishment na yan, without you realizing it, etong mga nararamdaman mo pala na to, yan na pala yung symptoms na namamatay na yung kaluluwa mo. Could it be that's the reason why you feel the following things? Anxiety, loneliness, stress, burnout. You feel rejected, unhappy, unsatisfied with life. Bakit? Ang problema, spiritual malnourishment. You are feeding your spirit with the wrong things. Nagiging malnourished na siya. Ito na yung mga effects. But the world, lolokohin kayo. Ang demonyo, lolokohin kayo. Because remember, the demon wants us destroyed psychologically. Anong sasabihin niya? Pag nararamdaman mo ang mga yan, kaya mo nararamdaman yan kasi meron kang kulang na material thing. Kaya ka nakakaramdam yan kasi wala kang malaking bahay. Kaya ka nakakaramdam yan kasi hindi maganda trabaho mo. Kaya ka nakakaramdam yan kasi wala kang jowa. Oh, kapag ganun yung pinaniwalaan ng tao, anong gagawin niya? Every time mararamdaman niya to, pupunta na naman siya sa worldly things, lalo tuloy titindi yung spiritual malnourishment. And in the long run, hindi maganda na tuloy-tuloy ang spiritual malnourishment because just like the body, malnourishment eventually leads to death. Ganon din sa spiritual world. Sa spiritual beings natin. Sa spiritual being natin, I mean. Unti-unting na mamalnourish yung spirito mo until to a point hindi na niya kaya, you will lose the drive to live. Have you ever asked yourself, bakit may mga tao sa mundo, meron naman silang lahat? Meron na silang basic needs, sobra-sobra pa nga, laki ng bahay, sikat, di ba? Maraming respeto. Yung pangalan mo, pangalan ng mamahalin na bag. Yet, in spite of all these things, bakit nawalan pa rin sila ng drive to live on? They would rather be gone than to live on. In the framework by Jesus, yan yung sagot. Tumindi na sobra yung spiritual malnourishment. Am I making sense? Yan. So we remember these celebrities. Kahit sa Asia nangyayari din yan. Ito, yung mga Korean, there was a time na talagang ang titindi, yung mga suicide ng mga Korean actors and actresses, ang titindi. In the context, in the lens of Jesus. Going back to that passage, now we know kung bakit. It fits.
Kasi ang natural effect ng gaining the world is losing your soul. Kaya nga sabi ni C.S. Lewis, no, I really like his words here. Sabi niya, we are half-hearted creatures fooling about with, everybody read, drink and sex and ambition. Yan yung tinuturo ng mundo. Drink, sex, ambition. You want to be successful, you need to get a lot of those. Yan yung magsasatisfy sa espiritu mo. Drink, sex, and ambition. When infinite joy is offered to us, yan naman yung spiritual. But the world will shut the spiritual up. Do you agree? Ang mundo, ayaw niyang pupunta ka sa spiritual resources. Sasabihin niya, there's no such thing. Sasabihin ng mundo, ang corny mo. Ang sasabihin ng mundo, ang boring mo. Wala kang pangarap. Ang liit-liit ng pangarap mo para sa sarili mo. Gusto mo lang mag-Bible study every day, that's it? Yan yung sasabihin ng mundo. Ang sasabihin niya, doon ka sa drink, sa sex, sa ambition. Then he continues, sabi niya, like an ignorant child who wants to go on making mud pies in a slum. Ano ang translation niyan sa Tagalog? Para kang bata na naglalaro ng burak. Alam niyo yung burak, putik na nanggaling sa kanal na mabantot. Sa totoo lang, in the spiritual lens, yan yung equivalent ng worldly things na gustong-gusto nating nilalaro. Tuwang-tuwa tayo sa burak. Ginagawa nating castle, sineshape natin na parang clay, ang baho-baho, ang dumi-dumi, pero tuwang-tuwa tayo doon. Translate, tuwang-tuwa ka sa condo mo, tuwang-tuwa ka sa sports car mo, tuwang-tuwa ka sa pera mo, ang dami-dami sa bangko, nandoon sa bathtub mo. Pero in the spiritual lens, these things are mud pies, mga burak. There is something better na dapat nating ine-enjoy, sabi ni C.S. Lewis, because he cannot imagine what is meant by the offer of a holiday at the sea. Yan na naman yung spiritual resources na dapat nating ine-enjoy. Gustong-gusto mo yung burak kasi hindi mo alam na meron pang mas maganda sa burak. Ano yon? Yung burakay. Ayos ba yung wordplay ko doon? Gusto mo ng burak, ayaw mo ng burakay. Mas maganda yung buhangin sa Boracay. Ayaw mo ng Boracay, saan? Gusto mo yung burak. Why? Because the world has shut your eyes off. Niloko ka that there's no such thing as spiritual needs, only material things. And many people, sadly, young people believe this lie of the world. So going back to the framework na nanggaling sa sinabi ni Jesus, now we know paano nakakamatay yung gaining the world. Paano niya pinapatay yung soul ng tao. Dadagdagan natin ng isa pang variable dito. In research terms, lalagyan natin ng mediating variable. Shout out dyan sa mga research teachers. Okay ba yung example ko? Magkakaroon ng mediating variable dito. Okay? You gain the world, materialism. Ano nangyayari? Nagkakaroon ka ng spiritual deprivation na mamalnourish yung soul mo. Tapos tinuloy-tuloy mong gawin yan, hindi ka nagbabago. Eventually, your soul will die. Got that? At isa sa mga pinakamatinding spiritual deprivation na pwede mong maranasan kasi punta ka ng punta sa world. You know what's that? This is the worst deprivation that a spiritual being can experience. The greatest deprivation, yung nandoon sa 1 John. Oh my goodness. Sabi dito, do not love the world. Ibig sabihin, huwag kang materyoso. Dapat mababa yung level of materialism mo. Or the things in the world. If anyone loves the world, ibig sabihin, mataas yung materialism. Ano daw nangyayari? The love of the Father is not in him. Cause and effect na naman yan, no? Ano ang cause? Loving the world. Ano yung effect? You don't have the love of the Father. And that's the greatest deprivation that you could experience. Kasi yung love of the Father, yan yung nagsusustain sa mental health natin. Yung love, the positive energy coming from our Creator, coming from God, yan yung nagpapasustain kung bakit tayo mentally healthy. That's the number one spiritual need. Love coming from God. Bakit hindi mo nakukuha yung love from God? Kasi nga, materyoso ka. Materialism does not coexist, cannot coexist with love of God. Diba? Isa pang statement ni Kristo, if you remember, you cannot love both God and money. It's either you will love the one and hate the other.
Hindi mo pwedeng pagsamahin eh. Kaya yung mga taong matataas ang materialism, anong effect niyan? The love of the Father is not in him. Ito talaga yung mga kawawa. Wala silang number one spiritual need that will keep their mental health sane. In connection to that, yung sa John 15:5, di ba? Anong mangyayari sa isang taong walang love of God? Malayo kay God. Si Jesus talaga, sa tingin ko, psych major to eh. Hindi lang to may master's degree. Siguro may PhD rin to, hindi rin nagsasalita eh. What did Jesus say? Apart from me. Ibig sabihin, pag wala kang love from me, you can do nothing. Translate to mental health, yung mga psychological capacities mo, lahat impaired. Wala kang resilience, wala kang positive thinking, wala kang courage. Lahat ng character strengths mo, lagpak. Guess what? DSM-5 is waving. Diyan galing yon. Kaya ang dami-daming laman ng DSM-5. Maraming mga sakit dito sa DSM-5. Ito ang punot dulo, is spiritual deprivation. At ano ang ultimate cause? Loving the world. Mataas ang worldliness. Kaya nga, as I end this lecture, no, I think this is one of the greatest irony we have in this life. Popular culture is shaping people to be spiritually deprived. Pero ano sinasabi natin? Ayaw nating masira ang mental health ng mga tao. Di ba? Napaka-sensitive natin sa issue ng mental health. Protektahan natin yung mental health ng mga tao. Gawa tayo ng mga programs, pampaganda ng mental health. Turuan natin sila ng mga psychological skills to sustain their mental health. But, yung culture natin na tinotolerate, it's actually shaping human beings, spiritual beings, to be exactly what we don't want them to be. That's the greatest irony. Akala ko ba ayaw natin na yung mga tao na sa DSM-5? Pero, sineshape natin yung mga tao, tinutulak natin yung mga tao papunta sa DSM-5. Not only that's ironic, it's very hypocritical. Do you agree? And let me highlight the word shaping. Let me give you some examples how our society shapes people how to be more worldly. Halimbawa, the world, the culture, will make you feel bad about your body. Pango ilong mo, maitim ka, maraming butas, and then once you feel bad about your body, what would you do? What would you do? May insecure ka, and then pupunta ka sa mga experts who can eventually fix those issues. So, ang isang bata na ganyan na ngayon nangyari, na feel bad na siya sa body niya, naitiman siya sa sarili niya, hindi siya nagandahan, nagwapuan sa sarili niya, ano ngayon ang magiging goal niya? Ang magiging goal ngayon niya, mag-aaral ako ng mabuti para pupunta ako sa isang multinational company, marami akong pera, ipapaayos ko yung katawan ko. Eh di naging worldly na yung goal niya, imbis na spiritual. So yung magiging idol niya, yung magiging models niya, etong mga to. So ma-reinforce pa lalo yung ganun niyang dream. Gusto kong maging si blank. Hindi na lang ako magbabanggit ng pangalan. Yan. Gusto kong maging ganyan. Yan na yung goal nila. Lalo pang na-reinforce. Lalong titindi yung kanilang kagustuhan na maging ganyan. Gayahin yung path na ayusin, baguhin yung katawan for a new me. Di ba? We have made spiritual days to be very materialistic. Supposedly, ang Pasko, speaking of Christmas, malapit na yan, malapit na mag-Burmans, do you agree? Christmas is one of the most spiritual days there is. Mas spiritual pa yan sa tingin ko kaysa Easter. Kasi walang Easter kung walang Christmas, di ba? God being with us. Emmanuel, God is with us through Jesus in the manger. Yun talaga yung tunay na interpretation ng Christmas. That's the spiritual view of Christmas. It's very theological. It's very spiritual. Pero sa mundo natin, sa kultura natin, pinababaw na lang natin yan. That Christmas is about material things. Ito yung panahon na kung saan i-empty mo yung cart mo sa Shopee at sa Lazada. Ito yung time na si Santa Claus pupunta sa Metro Manila, hahanapin yung mga batang mababait, magbibigay ng regalo. So, Christmas is about
Santa Claus. It's about Shopee and Lazada. It's about Ang Pao para sa mga Chinese dyan. No longer about the word Christmas, which is Christ. Anong gagawin mo kapag may mga psychological issues ka, pag may mga problem ka? Ang kailangan mo lang dyan, therapy. Shout out dyan sa mga nanonood ng isang noontime show. Hindi ko na lang babanggitin kung ano yon, pero yung therapy, galing yan sa term na therapy. Anong ginagawa natin sa therapy? We are giving psychological interventions to people with psychological issues. Now notice, the wordplay. Anong implication ng wordplay niya yan? From therapy, gawin mong therapy. Ang sinasabi lang yan, yung mga psychological problems mo, masosolve yan with physical solutions such as pera. Depressed ka, kailangan mo pera. Anxious ka, kailangan mo pera. Feel bad ka, nadadown ka, kailangan mo ng pera. Forget therapy. Ang kailangan mo, therapy. Pero syempre, ito, bunutan to eh. Hindi naman pwede araw-araw pupunta ka dun sa noontime show, aasa ka na mabubunot ka. Konti lang naman nabubunot dyan. So, paano mo pararamihin yung pera mo? Yan nga yung gusto mong goal, dumama yung pera mo. Kung hindi ka nabunot, no worries. Bakit? Punta ka lang sa gadget mo. Basta may wifi ka, basta meron kang kahit magkano, pwede kang mag-bingo, pwede kang mag-okay bet, pwede kang mag-game zone, pwede kang mag-playtime. That's the answer to human misery. Pera ka lang ng pera. Kaya buti na lang may nag-speak up against dito eh. 'Di ba si Bishop nagsalita against this one. Kaya lang ang isang rule sa pagiging spiritual, you will always be the minority. Sa tingin niyo merong magiging epekto yung sinabi niya? Sana. Pero ang hypothesis ko, mukhang walang mangyayari diyan. Bakit? Ano ba naman laban ng mga spiritual people sa materialistic people, 'di ba? Mga celebrities yan, may mga kapangyarihan yan, may mga influences yan. Kaya yung mga taong highly spiritual, if you're listening, that's one thing you have to know about yourself. You are the minority. The world will hate you if you say things about the spiritual world. You will be hated. Diba? Kaya dapat prepared kayo sa ganyan. Okay? So as I end, ilang beses ko na sinabing as I end na hindi pala totoo, Ito na talaga, applications, number 1, kailangan talaga i-prioritize natin yung spiritual needs natin. If we want to have a better mental health, anong dapat natin gawin? Pakainin natin yung mga sarili natin ng mga spiritual things because we are spiritual beings. Kapag meron kang spiritual hunger, meron kang unsatisfaction, meron kang anxiety, nadidepress ka, that's a sign na gutom ang espiritu mo, ito ang ipakain mo. Relationship with God, basa ka ng Bible, mag-our daily bread ka, mag-reflect ka, serve others, pray, meditate, Bible reading, ayusin mo yung purpose and calling mo sa buhay, you worship God, fellowship, charity, marami pa akong hindi nalagay dyan. Ang bottom line lang dito, these are the very food, the right food that you need to be feeding yourself as a spiritual being. Prioritize nyo yan. Number 2, lessen worldliness. Diba? Damihan mo to, bawasan mo yung worldliness. Now, take note of what I've said here. Lessen. Hindi ko sinabing mamundok kayo, maghanap kayo ng kuweba doon kayo mag-Bible study. Sabi ko lang, lessen. Hindi naman masama yung mag-enjoy ka ng paminsan-minsan. Even Jesus enjoyed in the world. Si Jesus kumain din. Si Jesus nagpahinga rin. Si Jesus umattend din ng party, di ba? Sabi ko lang, lesson. Hindi dapat ito yung destination mo. Kaya sabi ko dito, you should not make this your life destination. Ano gusto mong maging in the future, 10 years from now, maging mayaman? Para pwede na akong mamatay. May mga ganyan, di ba? Uy, nakumpleto ko na yung Labubo. Uy, napanood ko na lahat ng palabas sa Netflix. Uy, powerful na tao na ako. Pwede na akong mamatay. Hindi dapat ganun. Okay? Pwede ka namang magkaroon ng mga yan. Although hindi lahat, Out dito ang drugs. Out dito ang sex outside marriage, ha? Okay? Pwede ka naman magkaroon ng mga yan kung ito ginagamit mo para sa goal na spiritual. Gusto mong yumaman kasi
yung pera na ginagamit mo, binibigay mo sa work of the Lord. Yon. Nagbibigay ka sa mga servants ni Lord. Ginagamit mo yung pera para bumili ng mga bagay, pampaganda ng church ninyo, para mas maging effective yung pag-spread ng gospel. Yun, pwede yun. Worldly things are just tools towards your spiritual goals. Hindi yung dito na yung goal mo, pag meron ka na yan, sasabihin mo, pwede na akong mamatay. Yun yung mali. Number 3, expose toxicity of worldliness. Kaya ako nga ginawa tong lecture na to kasi many people don't know that worldliness is toxic. Akala nila worldliness is the way to happiness. 'Di ba? Marami mga young people ngayon ganyan. How to be happy by being worldly. Kasi yan nga yung social conditioning So that's one of the reasons why I made this lecture, na sana makatulong sa pag-expose ng toxicity of worldliness. The culture will make worldliness appear as something that is good. Lalong-lalo na tutulungan niya ng mga influencers. 'Di ba? Kaya maraming mga young people ngayon, anong goal mo? Paano mo malalaman na successful ka? The word successful is equivalent to money, big houses, sports car, pupunta abroad, hindi na magtatrabaho, so on and so forth. Yan. Tapos yung mga idols, yung mga models ng mga young people ngayon, ganyan yung lifestyle, very materialistic. Kaya maraming young people ngayon doon din papunta because they just follow their idols. 'Di ba? So sana nakatulong tong lecture na to sa pag-expose niyan. And last one, number 4, we need to have spiritual solutions for our psychological problems. Lalong-lalo na for those of you who are working as clinical psychologists, yung mga mental health professionals, sana naman kayo mismo hindi kayo worldly. Kasi kapag naniniwala kayo sa worldliness, tapos may pumunta sa yung tao na may psychological problem, most likely, yan yung sasabihin mo sa kanya na solusyon. Ay sad ka, ay hindi ka satisfied, bilan mo yung sarili mo ng something sa SM. Ano bang favorite food mo? O assignment mo sa akin to after ng session natin, pumunta ka sa favorite restaurant mo, kainin mo yung favorite food mo, tingnan mo, gaganda yung feelings mo. You have to love yourself. You have to treat yourself. Sana naman na-realize nyo based on this lecture, lalo nyo po silang tinutulak sa pagkamatay ng mga souls nila. 'Di ba? Sana, kung mental health professional ka at naniniwala ka na yung kliyente mo is a spiritual being like you, kapag may mga psychological problems sila, anong dapat mong piniprescribe? Mag-prescribe ka ng mga spiritual food. Yan yung mga ipagawa mo sa kanila. I'm sure, marami na naman dito nakataas ang kilay. Okay lang. E di magtaas kayo ng kilay. Ito yung ipakain natin, imbis na ito. 'Di ba? Naisip nyo ba yon? Bakit hanggang ngayon, ang tataas pa rin ng mga numbers when it comes to mental health concerns? Dumadami yung nadidepress, dumadami yung mga may panic attacks, dumadami yung mga anxious na tao. Ngayon yung panahon, ang lakas-lakas ng self-love movement, ang lakas-lakas ng mental health professionals, napaka-aware na ng tao sa mga mental health services. Di dapat bumababa yung mga yan? Hindi Bakit kaya? Maybe, hypothesis, yung pinapakain ng mga mental health experts sa mga gutom na kaluluwa are the wrong things. Ito. Subukan siguro natin yung mga mental health experts, siguro 1 week lang, or 1 month. Gawin nyo ng 1 month. Tuwing merong lalapit sa inyo na may mental health issue, ito ipakain mo. Ito i-prescribe mo. And compare. Saan masaayos yung mga kliyente mo pag pinakain mo ng spiritual food o pakainin mo ng junk food. Siyempre, doon ako maniniwala sa gumawa ng psychology. Siya na nga nagsabi, nakakamatay ang junk food, spiritual junk food. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Diyan ako maniniwala. Kasi yan yung gumawa ng buhay. Yan yung gumawa ng psyche. Alright? So, yun lang yung maikli kong lecture. Alam ko marami na namang galit dyan. Pero okay lang, basta doon tayo sa truth about how the psyche works. Yan yung ituturo natin, no? So if you have any questions, comments, ilagay nyo lang dyan sa baba. Sir Howard here. Until the next lecture, God bless everyone. Bye-bye.